Kwento, Bahagi 1. Madalas kong inaayos ang aking buhok sa harap ng lumang salamin na nakatago sa isang sulok ng aming bodega. Hindi ko alam kung bakit, pero may isang bagay sa salaming ito na palagi akong tinatawag. Ang mga ukit sa kahoy na frame nito ay tila buhay na parang may kwento itong nais ibahagi. Isa itong lumang piraso na iniwan sa amin ng aming lola. Laging sinasabi ng aking ina na may mga alaala ang salaming ito na dapat hayaan na lang makalimutan. Ngunit sa tuwing nakikita ko ito, hindi ko mapigilan ang aking sarili na humarap dito. Habang inaayos ko ang aking buhok, pinagmamasdan ko ang aking refleksyon. Ang mga ilaw mula sa bodega ay dim, nagbibigay ng kakaibang ambience na tila ba may ibang mundo sa kabila ng salamin. Sa gitna ng aking pagmumuni-muni, biglang may lumitaw na palatandaan ng ibang mukha sa salamin. Hindi ko maipaliwanag ang aking naramdaman, isang halong takot at pagkagulat. Ang mukha ay malamlam, parang ulap na unti-unting nagiging malinaw. Isang dalaga, halos kaedad ko, ngunit may kalungkutan at takot sa kanyang mga mata. Tumigil ang aking puso sa pagtibok sa sandaling iyon. Hindi ko magawang kumilos o bumitaw ng tingin. Siya ay nandoon, nakatitig sa akin, at tila ba may nais sabihin. Naglaho siya ng parang bula, ngunit ang kanyang presensya ay nanatili sa aking isipan. Ano ang nais niyang iparating? Sino siya? At bakit siya lumitaw sa salaming ito? Agad akong lumabas ng bodega. Nanginginig ang mga kamay at hindi makapaniwala sa aking nakita. Ngunit kahit anong pilit kong kalimutan, hindi ko maalis sa isip ang kanyang mukha. Kinabukasan, hindi ko mapigilan ang aking sarili na bumalik sa bodega. May isang puwersang nagtutulak sa akin na bumalik at alamin ang katotohanan sa likod ng salamin. Habang ako'y naglalakad patungo sa bodega, tila ba isang malamig na simoy ng hangin ang bumalot sa akin. Ang mga dahon ng mga puno ay umiindayog sa hangin, at ang mga anino nito ay tila naglalaro sa aking isipan. Binuksan ko ang pinto ng bodega at pumasok na may kaba sa dibdib. Sa pagkakataong ito, hindi ko na pinasa ang saya sa aking buhok. Sa halip hinawakan ko ang salamin, ini-inspeksyon ito. Hinanap ko ang kahit anong bakas ng kanyang pag-iral. Walang anuman, ngunit ang malamig na pagdampi ng salamin ay tila nagdadala ng mensahe. Biglang, may narinig akong mahihinang tinig, tila ba isang bulong mula sa malayo. Ilayo mo na ang salamin, ang sabi. Hindi ko alam kung saan nagmula ang tinig, ngunit ito'y malinaw na narinig ko. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis, at ang kaba ay lalong lumakas. Natagpuan ko ang aking sarili na napapatingin sa paligid. Hinahanap ang pinagmulan ng tinig. Ngunit wala akong ibang nakita, kundi ang mga lumang gamit at mga agiw na naglalambitin sa kisame. Bigla akong nakaramdam ng malamig na dampi sa aking balikat na parang may humaplos sa akin. Napaatras ako at napatitig muli sa salamin. Doon ko nakita ang kanyang mukha, mas malinaw kaysa kanina, at may kasama na siyang isa pang anino na tila nagmamasid lamang sa amin. Hindi ko na alam ang gagawin. Gusto kong takasan ang lugar na yon, ngunit ang aking mga paa ay tila nakatanim sa sahig. Ang mga mata ng dalaga ay nag-uumapaw sa damdamin, at ang kanyang bibig ay bumuka, na para bang nagsasalita, ngunit walang tunog na lumalabas. Nang sa wakas ay nagawa kong makagalaw, agad akong tumakbo palabas ng bodega. Ngunit sa likod ng aking isipan, alam kong hindi pa ito ang katapusan ng aking kwento. Kasama ang lumang salamin na ito, hindi ko na mabilang kung ilang araw na ang lumipas mula nang una kong makita ang multo sa lumang salamin. Ang bawat gabi nagiging mas mahirap tiisin. Ang alaala ng kanyang malamig na mga matay, tila mga aninong patuloy na sumusunod sa akin. Ngunit sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, may bahagi ng aking pag-iisip na tila naiintriga.
Parang may isang hindi matahimik na bulong na nagsasabi na alamin ko ang kanyang kwento. Isang gabi habang nag-aayos ako ng aking buhok, naramdaman kong muli ang bigat ng kanyang presensya sa likod ko. Sa pagkakataong ito, hindi siya basta't lumitaw lamang. Nagkaroon ng kakaibang hangin sa paligid, malamig at mabigat, na para bang ang oras ay bumagal. Sa salamin, nakita kong nakatayo siya sa likod ko, ngunit hindi siya gumagalaw. Para bang may gustong iparating ang kanyang tahimik na anyo. Ikaw ba'y galing sa nakaraan? Tanong ko. Naglalakas loob na magsalita kahit nanginginig ang aking boses. Hindi ko alam kung bakit ko ito nasabi. Ngunit may bahagi ng aking puso na nagsasabing may koneksyon kami. Sa aking gulat, kumurap siya. Isang simpleng galaw na nagpatigil ng aking paghinga. Unti-unting lumabo ang paligid at biglang nagbago ang tanawin sa salamin. Nawala ang aking refleksyon at napalitan ng isang eksena mula sa ibang panahon. Isang lumang bahay, puno ng kasangkapan na tila mula pa sa panahon ng mga Kastila. Sa gitna nito, may isang dalagang nakaupo. Hawak ang isang suklay na yari sa garing. Ang kanyang anyo ay pamilyar. Parang ito'y isang bersyon ko na nabuhay sa ibang siglo. Dahan-dahang lumapit ang multo mula sa likuran ng dalaga sa salamin. Nakilala ko siya, kahit mas bata pa siya sa anyong ito. Siya ang multo, ngunit ngayon, siya ay buhay at may kulay. Tila may sinasabi siya sa dalaga, ngunit hindi ko marinig ang kanilang usapan. Ang paligid ay tahimik, maliban sa tunog ng mga lumang orasan na humuhuni sa bawat segundo. Biglang nagbago muli ang tanawin. Ang dalaga at ang multo ay nag-aaway. Tila may hindi pagkakaintindihan. Ang multo, sa kanyang buhay na anyo, ay umiiyak at ang dalaga ay nagmamatigas. Isang malakas na kalabog ang sumunod at ang dalagay tumakbo palabas ng kwarto. Naiwan ang multo, nag-iisa at tila nawawala sa sarili. Ang kanyang anyo'y unti-unting nagiging kulay abo hanggang sa maglaho ito sa salamin. Natauhan ako mula sa pagkamangha sa nakita. Ang salamin ay bumalik sa kasalukuyan at ang aking refleksyon ay muli kong nasilayan. Ngunit ngayon, alam ko na ang kanyang kwento. Ang multo'y hindi lamang isang ligaw na kaluluwa. Isa siyang bahagi ng isang trahedya mula sa nakaraan. Isang trahedyang tila may koneksyon sa akin. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Sa aking pag-iisip, patuloy na bumabalik ang eksena sa salamin. Ano ang naging dahilan ng kanilang alitan? At ano ang aking koneksyon sa kanila? Ang mga tanong na ito'y nagdulot ng hindi maipaliwanag na kaba sa aking dibdib. Ngunit sa kabila nito, hindi ko kayang isantabi ang pagnanais na malaman ang katotohanan. Kinabukasan, nagpasya akong magtanong-tanong sa mga matatanda sa aming baryo. Marahil ay may kakaunti pang nakakaalam tungkol sa nakaraan ng lumang bahay na iyon. Sa aking pag-iimbestiga, nalaman kong ang bahay na pinanggalingan ng salamin ay dating pagmamay-ari ng isang pamilyang mestizo. Ang kanilang kasaysayan ay puno ng misteryo at trahedya. May mga kwentong hindi sinasadyang pag-ibig, pagkakanulo, at pagkawala. Habang mas lumalalim ang aking pagsasaliksik, unti-unti ring lumilinaw ang koneksyon ko sa kanila. May mga larawan sa lumang aklat na nakita kong kamukha ng aking mga ninuno. Isa-isang bumabalik ang mga alaala ng mga kwento mula sa aking lola na dati kong hindi pinapansin. Ang lahat ng ito'y tila nag-uugnay sa akin at sa multo sa salamin. Ngunit bago ko pa man lubusang maunawaan ang buong katotohanan, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa aking silid. Ang salamin ay nagpakita muli ng ibang tanawin, isang bagong eksena. Ang dalaga mula sa nakaraan ay nasa panganib. Tila may humahabol sa kanya. Sa aking pagkataranta, napagtanto kong hindi ko na lamang ito pinapanood. Kasama ako sa kwento.
Sa gitna ng aking pag-iisip at pagkatakot, naramdaman ko ang isang malamig na kamay sa aking balikat. Muli kong tiningnan ang salamin at sa likod ng aking refleksyon ay ang multo. May nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Sa oras na iyon naisip ko, hindi ako basta tagamasid lamang. Ako'y bahagi na ng kanilang trahedya. May isang bagay na kailangan kong gawin, ngunit ano? Sa tanong na iyon ay natapos ang gabi, iniwan akong nag-iisip at nangangamba kung ano ang susunod na mangyayari. Sa pagmulat ng aking mga mata, unti-unting bumalik ang alaala ng nakaraang gabi. Ang malamlam na liwanag ng umaga ay sumisilip sa bintana ng aking silid, ngunit nananatiling sariwa sa aking isipan ang nakakatakot na pangyayaring naganap. Nakita ko ang mukha sa lumang salamin na iyon, ang malamig na titig ng multo na tila baga nanunuot sa aking kaluluwa. Hindi ko maipaliwanag ang aking naramdaman, ngunit alam kong may kakaibang kapangyarihan ang salamin na iyon. Habang ako'y nag-aalaga ng aking buhok, pilit kong inaalala ang bawat detalye ng nakaraang gabi. Ang mga bulong na hindi ko mawari kung saan nagmumula. Ang malamig na simoy ng hangin na parang dumaan sa aking katawan. At ang biglaang paglitaw ng di inaasahan. Hindi ko namalayan na ang aking mga kamay ay nanginginig habang sinusuuklay ang aking buhok. Sa kabila nito, pilit kong pinipigilan ang takot at nagpatuloy sa aking gawain. Habang nagmumuni-muni, naisip kong muling bumalik sa lumang mansyon ng aking lola kung saan matatagpuan ang salamin. May bahagi sa akin na nagsasabing, dapat ko nang tapusin ito. Na dapat ko nang malaman ang katotohanan sa likod ng misteryosong salamin. Ngunit sa bawat hakbang palapit sa mansyon, ramdam ko ang bigat sa aking dibdib na parang may pumipigil sa aking lumapit. Pagdating sa mansyon, bumungad sa akin ang amoy ng lumang kahoy at alikabok. Ang mga alaala ng aking kabataan ay nagbalik, ngunit ngayoy may kasama ng pangamba. Lumapit ako sa salamin at sa bawat hakbang ay tila ba may bumubulong sa akin na huwag nang lumapit pa. Subalit, determinado ako. Kailangang matapos na ito. Nang ako'y tumapat sa salamin, muling bumalik ang malamig na simoy ng hangin. Ang aking refleksyon ay tila ba nag-iba. May kakaibang anyo sa likuran ko na hindi ko mawari. Bigla kong naramdaman ang presensya ng multo at ang malamlam na liwanag ng paligid ay tila ba nagpapadilim sa aking paningin. Hindi ko maalis ang aking tingin sa salamin, sa kabila ng takot na bumabalot sa akin. Sa gitna ng pagkatulala, biglang nagsalita ang multo. Bakit ka nandito? Ang boses nito ay malamig at puno ng hinanakit. Hindi ko alam kung paano ako tutugon. Gusto kong malaman ang tungkol sa iyo, sagot ko, bagamat nanginginig ang aking tinig. Bakit ka nagpapakita sa akin? Nagpatuloy ang multo. Matagal na akong nakakulong dito. Ang salamin na ito ay aking piitan, at ikaw ang tanging makakapagpalaya sa akin. Ang kanyang mga salita ay tila ba humaplos sa aking damdamin. Sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na nanghihinayang para sa kanya. Ngunit sa aking pagtatangkang magtanong pa, isang malakas na tunog ang pumuno sa paligid. Ang salamin ay biglang nabasag at ang mga piraso nito ay bumagsak sa sahig. Sa gulat ko, napaatras ako at naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa aking katawan. Ang multo'y tila ba naglaho kasama ng mga piraso ng salamin. Sa aking pagkagulat, isang kakaibang bagay ang aking napansin. Sa sahig, sa gitna ng mga basag na salamin, ay may isang lumang liham. Kinabahan ako sa aking natuklasan, ngunit hindi ko maialis ang aking mga mata sa sulat na iyon. Dahan-dahan kong dinampot ito at binuksan. Sa loob ng liham, nakasulat ang mga salitang, "Sa likod ng maskara ay ang tunay na anyo. Hanapin ang nakatago at ang katotohanan ay lilitaw."
Habang binabasa ko ang liham, biglang bumalik ang lahat ng alaala ng aking lola. Naalala ko ang mga kwento niya tungkol sa mga sinaunang ritual at mga lihim na hindi dapat binubuksan. Ang aking isip ay puno ng mga katanungan at ang takot ay muling bumalik. Ano ang ibig sabihin ng liham na ito? Ano ang tunay na sikreto ng salamin? Sa kabila ng lahat, alam kong hindi pa dito nagtatapos ang aking kwento. Ang liham na ito ay tila ba susi sa mas malalim pang misteryo. Ngunit handa na ba akong malaman ang lahat ng ito? Habang ako'y nagmumuni-muni, isang malamig na boses ang muling bumulong sa akin. Ang oras ay darating. Maghanda ka. At doon ko napagtanto, ang aking pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang. Ang mga piraso ng salamin ay maaaring nabasag, ngunit ang mga hiwaga sa likod nito ay unti-unting nagbubukas. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, alam kong kailangan kong harapin ang lahat ng ito. Ngunit sa anong halaga? Iyon ang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin habang ako'y nag-iisip sa kadiliman ng silid na iyon. Pagpasok ko sa kwarto, agad kong sinara ang pinto at inilak ito. Ang puso ko'y tila tambol na binabayo sa aking dibdib. Hindi ko pa rin matanggal-tanggal sa isip ang nakita ko kanina. Ang mukha ng isang multo sa lumang salamin na iyon. Ang mga mata nito'y tila nagtataglay ng mga lihim na hindi ko kayang alamin o kaya'y unawain. Muling bumalik sa aking isipan ang mga nangyari nung nakaraang araw, kung paano ito nagsimula. Nagsimula ang lahat nang makita ko ang lumang salamin sa bodega ng lola ko. Sabi niya'y, galing pa raw ito sa kanyang ina at matagal nang nakatago roon. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nahumaling ako sa kagandahan ng ukit sa gilid nito, kaya't napagdesisyunan kong dalhin ito sa aking kwarto. Mula noon, tuwing umaga at gabi, ay ginagamit ko ito sa pag-aayos ng sarili, hanggang sa makita ko ang multo. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Takot na takot ako, ngunit may bahagi ng aking isip na nagsasabing, tuklasin ko pa kung ano ang nasa likod ng salamin. Ano ang gustong iparating ng multo? Sino ito at bakit nagpapakita sa akin? Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama, hindi ko mapigilang bumalik sa salamin. Ang dilim ng silid ay tila may buhay, at sa kabila nito, naroon ang lumang salamin na tila may inaantay. Bumangon ako, dahan-dahang lumapit at tumitig sa aking refleksyon. Wala namang kakaiba. Ako pa rin yon. Ngunit may kung anong pakiramdam na parang may ibang nakatingin mula sa kabila. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ko sa hangin. Umaasang maririnig ng multo ang aking tinig. Tahimik. Tanging ang malamig na simoy ng hangin mula sa bintana ang aking naririnig. Subalit, habang nakatitig ako, unti-unting nagbago ang anyo ng salamin. Nagsimulang lumabo ang aking refleksyon at unti-unti itong napalitan ng mukhang hindi ko kilala, ang multo. Ngayon ay mas malinaw ko na siyang nakita. Ang kanyang mga matay puno ng kalungkutan at pighati. Biglang bumigat ang pakiramdam ko, para bang hinihigop ng salamin ang aking kaluluwa. Hindi ko maialis ang tingin ko sa kanya. Ang mga labi niya'y gumalaw, tila may sinasabi, ngunit walang tunog na lumalabas. Lumapit pa ako, pilit iniaabot ang kamay ko sa kanyang imahe. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila humaplos sa aking balat mula sa salamin. Nagsimula akong manginig, ngunit hindi ko maipaliwanag kung bakit hindi ko mabitawan ang pagkakatitig sa salamin. May kailangan ka ba? Bulong ko, halos pabulong na hindi ko na rin yata narinig. Ang kanyang mata, na kanina'y puno ng pighati, ay tila nagbigay ng isang pahiwatig. Isang mabilis na anino ang dumaan sa likod ng kanyang refleksyon, at ang sumunod na nangyari ay labis kong ikinagulat. Biglang nagbago ang paligid ko.
na parang hinihigop ako paloob sa salamin. Ang kwarto ko, ang kama, ang mga gamit, lahat ay unti-unting naglaho. Napalitan ito ng isang madilim na kagubatan. Nasa loob ako ng ibang mundo, isang mundo na puno ng dilim at kababalaghan. Nararamdaman ko ang malamig na hangin na tila may buhay at sa bawat paghinga ko, ramdam ko ang bigat ng paligid. Napalingon ako sa paligid at doon ko nakita ang multo. Siya'y nakatayo sa hindi kalayuan, nakatingin sa akin. Ang kanyang anyo'y mas malinaw na ngayon at ang kanyang mga matay tila may sinasabi. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan, habang ako'y napako sa aking kinalalagyan. Ikaw, bulong niya. Sa wakas ay nagsalita. Ikaw ang magpapalaya sa akin. Hindi ko inintindihan ang kanyang ibig sabihin. Ano ang kanyang kailangan? Paano ko siya mapapalaya? Ang dami kong gustong itanong, ngunit bago pa ako makapagsalita, biglang nagbago ang lahat. Ang paligid ay naging isang nakasisilaw na liwanag at naramdaman ko ang biglaang paghila, pabalik sa aking kwarto. Napabalik ako sa aking silid, hingal at pawis na pawis. Ang salamin ay naroon pa rin, ngunit wala na ang multo. Ang aking isip ay naguguluhan sa mga nangyari. Totoo ba ang lahat ng iyon? O isa lamang itong panaginip? Ngunit ang bigat sa aking dibdib ay nagsasabing may katotohanan sa mga nakita ko. Sa kabila ng takot, may bahagi sa akin ang gustong malaman pa ang buong katotohanan. Sino ang multo? Ano ang kanyang nakaraan? At higit sa lahat, paano ko siya mapapalaya? Naputol ang aking mga iniisip nang marinig ko ang kaluskos mula sa bodega. Agad akong kinabahan. Totoo nga ba ang multo? O may ibang puwersa na nagmamasid sa akin? Sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang aking kagustuhan na malaman ang katotohanan. Hindi ko maiwasang isipin na ang pag-aayos ng buhok sa harap ng lumang salamin ay nagsimula ng isang kwento na hindi ko inaasahan. Sa bawat pagharap ko sa salamin, ang takot at kaba ay naroon, ngunit kasabay nito, ang pag-asam na malaman kung ano ang tunay na kwento sa likod ng multo sa lumang salamin. Sa mga sumunod na araw, tila naging karaniwan na lamang ang mga kakaibang pangyayari sa aking paligid. Ang paglitaw ng multo sa lumang salamin ay parang isang bangungot na muling bumabalik tuwing gabi. Subalit, sa kabila ng takot na dulot nito, may bahagi sa akin na tila naakit sa kanyang presensya. Sino siya? Bakit siya nagpapakita sa akin? At ano ang nais niyang iparating? Isang gabi, matapos ang nakakapagod na araw sa trabaho, napagpasyahan kong muling harapin ang salamin. Sa kabila ng pag-aalinlangan, may kakaibang puwersa na pumipilit sa akin na bumalik rito. Kinuha ko ang lumang brush na nasa aking dresser at sinimulang suklayin ang aking buhok. Sa bawat hagod ng suklay, unti-unti kong naramdaman ang paglamig ng paligid. Alam kong naroon siya, nakamasid, naghihintay. Sa pag-angat ko ng aking paningin, naroon siyang muli. Ang kanyang anyo ay lumilinaw na para bang unti-unting nabubuo ang kanyang pagkatao mula sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay tila may nais iparating, isang mensahe, isang babala, o marahil isang panawagan ng tulong. Ngunit anong klaseng tulong? Hindi ko pa rin mawari. Sinubukan kong magsalita. Sino ka ba talaga? Ano ang kailangan mo sa akin? Ngunit sa halip na sumagot, may ipinakita siya sa akin. Ang imahe sa salamin ay nagbago. Hindi na ito ang refleksyon ng aking silid, kundi isang lugar na hindi ko pa nakikita. Isang lumang bahay, tila pinabayaan at nilamon ng panahon. Ang mga bintana ay basag. Ang pinto ay nakanganga na para bang nag-aanyaya ng panganib. Sa loob ng bahay, nakita ko ang isang batang babae na may hawak na manika. Siya'y nakaupo sa sahig, tila naglalaro, ngunit may bakas ng kalungkutan sa kanyang mukha. Ang batang iyon ay hindi ko kilala,
Ngunit sa isang iglap, naramdaman ko ang koneksyon sa kanya. Para bang may hindi nakikitang tali na nag-uugnay sa aming dalawa. Biglang naglaho ang imahe at bumalik sa dati ang salamin. Ngunit ang multo ay nanatili. Ngayon ay mas malinaw at mas malapit kaysa dati. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagdusa. Isang pagdurusang hindi ko maipaliwanag, ngunit dama ko sa kaibuturan ng aking puso. Parang gusto kong malaman ang kwento mo, sabi ko. Hindi alintana kung ako'y naririnig. At sa aking pagkagulat, siya'y ngumiti. Isang ngiti na puno ng pasasalamat at pag-asa. Ngunit bago pa man ako makapagtanong muli, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mukha ay napalitan ng takot at pangamba. Nagulat ako nang biglang may marinig akong kaluskos mula sa likuran. Agad akong bumaling, ngunit wala akong nakita. Sa pagbabalik ko ng tingin sa salamin, siya'y wala na. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan sa akin ng mas maraming katanungan kaysa kasagutan. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Sa mga sumunod na araw, hindi na siya nagpakita. Ngunit hindi rin naglaho ang aking pananabik na malaman ang kanyang kwento. Sinubukan kong alamin ang tungkol sa lumang bahay na nakita ko sa salamin. Nagtanong-tanong ako sa mga matatanda sa aming bayan. Ngunit tila walang may alam sa bahay na iyon. Parang isang misteryo na walang may gustong lutasin. Isang hapon, habang abala ako sa aking paghahanap ng kasagutan, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking kaibigan. May natagpuan daw siyang lumang diary sa lumang bahay ng kanyang lola. May mga larawan ito ng batang babae na hawak ang manika. Ang batang nakita ko sa salamin. Agad akong nagpunta sa bahay ng aking kaibigan. Habang binubuklat ang mga pahina ng diary, isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw. Elena. Isang pangalan na hindi pa kilala sa akin, ngunit ngayon ay tila naging bahagi ng aking buhay. Ang kanyang kwento ay nagsisimula ng mabuo, ngunit may bahagi pa ring nawawala. Habang patuloy kong binabasa ang diary, napansin ko ang isang pahina na tila itinago sa likod. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang larawan ng lumang bahay na nakita ko sa salamin. At sa ilalim ng larawan, may nakasulat na mensahe. Isang mensahe na tila isang babala. Sa likod ng salamin, ang katotohanan ay nagkukubli. Biglang bumalik ang takot na naramdaman ko noong una kong makita ang multo. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit isa lang ang sigurado. Hindi ko pa nakikita ang kabuuan ng kwento. At sa tila walang katapusang misteryo ng lumang salamin, naisip ko, baka hindi lang ito basta salamin. Baka ito ang susi sa isang lihim na matagal nang itinago ng panahon. Sa sandaling iyon, hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Ang malamig na simoy ng hangin ay dumampi sa aking balat, habang nakatitig ako sa lumang salamin na tila ba may sariling buhay. Sa kabila ng pagdududa at takot, hindi ko magawang alisin ang aking mga mata sa kanyang anyo, ang mukhang iyon, na hindi ko mawari kung kanino nagmula. Sa pagpatak ng bawat segundo, ay para bang lumalalim ang koneksyon namin ng multo sa salamin. Unti-unti kong naramdaman ang kanyang presensya na tila ba may nais iparating sa akin. Ang kanyang mga mata, malalim at puno ng kalungkutan, ay tila nagsusumamo. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit may bahagi sa akin na nais siyang kausapin. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ko, na bagaman puno ng kaba, ay nangingibabaw ang kuryosidad. Sa aking pagkagulat, ang kanyang bibig ay unti-unting bumuka. Isang malamig na boses ang bumulong mula sa kabila ng salamin. Mahina ngunit malinaw. Tulong, sabi niya. Kailangan ko ang iyong tulong. Nanindig ang balahibo ko sa katawan habang pinoproseso ang kanyang sinabi. Paano kita matutulungan? Tanong ko.
Halos hindi na makapaniwala sa aking naririnig. Hindi ko mahanap ang aking kapayapaan, sagot ng multo, na ngayon ay tila mas nagiging malinaw ang anyo. May naiwang hindi natapos. Kailangan kong malaman ang katotohanan bago ako tuluyang makatawid. Ang pag-usisa ay nag-umapaw sa akin. Anong katotohanan ang hinahanap mo? Saglit na katahimikan ang namayani at nakita ko ang kanyang mukha na tila ba nag-iisip bago muling nagsalita. Ang aking pagkamatay. Hindi ito aksidente, sabi niya. Mayroon akong hinala, ngunit kailangan kong malaman ang totoo. Ang mga salita niya ay nagbigay ng kilabot sa akin. Sa kabila ng takot, may bahagi sa aking kalooban ang nagsasabing hindi ko siya dapat talikuran. Siguro nga'y ito na ang pagkakataong makagawa ako ng tama, na makatulong sa isang kaluluwang nawawala sa dilim. Naiintindihan ko, tugon ko, pilit na pinatatag ang sarili. Saan tayo magsisimula? Lumambot ang kanyang ekspresyon, tila ba nagpapasalamat. Sa lumang bahay, sabi niya. Doon nagsimula ang lahat. Kailangan kong makita ang mga alaala kong naiwan. Ang ideya ng pagbisita sa isang lumang bahay na puno marahil ng mga alaala ng nakaraan ay hindi nakatulong sa aking takot. Ngunit alam ko na hindi ko ito maatrasan. Sa kabila ng panganib, naramdaman kong ito ang tamang gawin. Maghahanda ako, sabi ko. Pilit nang umingiti upang ipakita ang aking determinasyon. Hahanapin natin ang mga sagot. Ngunit bago ko pa man matapos ang aking sinasabi, bigla kong napansin na nag-iba ang anyo ng kanyang mukha. Ang dati kalmado at malungkot na ekspresyon ay napalitan ng takot at pagkabahala. May paparating, bulong niya. Hindi tayo ligtas. Hindi ko alam kung ano ang kanyang tinutukoy, ngunit ang kanyang babala ay sapat na upang magdala ng kaba sa aking dibdib. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ngunit bago siya makasagot, isang malakas na kalabog ang narinig ko mula sa likod. Napalingon ako. At sa paglingon ko, isang anino ang natanaw ko na dahan-dahang gumagapang sa sahig papalapit sa akin. Ang malamig na hangin ay tila mas lumakas at ang aking puso ay bumilis ang pagtibok. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin o saan pupunta. Bumalik ang tingin ko sa salamin, ngunit ang multo ay naglaho na. Ang aking sariling refleksyon na lang ang naroon, ngunit alam kong hindi ako nag-iisa. Sa kabila ng takot, alam kong kailangan kong kumilos. Ang kanyang babala ay hindi dapat baliwalain. Habang pilit kong sinisikap na hindi magpadala sa takot, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Para bang may bahagi sa akin na nagsasabing, ang lahat ng ito ay hindi nagkataon lamang. Na ang aking pagkakatagpo sa kanya ay may mas malalim na dahilan. Isang malalim na hininga ang aking pinakawalan, at sa kabila ng aking takot, humakbang ako palapit sa pintuan. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin doon, ngunit alam kong kailangan kong malaman. Sa aking paglabas ng silid, ang malamig na hangin ay sumalubong sa akin, ngunit sa pagkakataong ito, dala nito ang kakaibang pakiramdam ng pag-asa. Alam kong hindi ko pa alam ang buong kwento, ngunit handa akong tuklasin ito, kahit anong mangyari. At sa likod ng aking isipan, ang boses ng multo ay nanatili, isang paalala ng kanyang pakiusap. Ang kanyang misteryo ay naging akin, at ang aking paglalakbay ay nagsimula na. Hindi ko akalaing muling babalik ang takot na matagal ko nang kinikimkim. Matapos ang mga nakaraang araw na tila ba'y parang normal na ang lahat. Isang malamig na gabi, muling lumutang ang anino ng nakaraan sa aking harapan. Napagpasyahan kong mag-ayos ng buhok dahil may lakad ako kinabukasan. Ang lumang salamin sa aking silid ay tila nanunukso. Tila nag-aanyaya na magpatuloy ako sa aking ritual, kahit na may bahagi ng aking isipan na nagsasabing tumigil na.
Habang inaayos ko ang aking buhok, napansin ko ang kakaibang pag-iba ng liwanag sa silid. Ang liwanag ng buwan na sumisilip mula sa bintana ay tila naglalaro, nagbibigay ng mga hugis na hindi ko maipaliwanag. Pinilit kong hindi ito pansinin at nagpatuloy sa ginagawa. Ngunit sa isang iglap, isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa aking balikat. Kasabay nito, isang pamilyar na anyo ang unti-unting lumitaw sa salamin. Ang mukha na iyon, ang mukhang ilang beses ko nang nakita sa aking mga bangungot. Ang kanyang mga mata ay tila ba'y nagsasalita, puno ng hinanakit at pangungulila. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit sa kabila ng takot na nadarama ko, may bahagi sa akin na naaawa sa kanya. Sino siya? Ano ang kanyang kwento? Bakit siya nandito? Ikaw na naman, pabulong kong sabi, kahit na alam kong hindi niya ako maririnig. Ngunit nagkamali ako. Ang kanyang labi ay gumalaw, tila bagay may nais sabihin. Hindi ko narinig ang kanyang tinig, ngunit malinaw kong nabasa ang kanyang mga labi. Tulungan mo ako. Ang mga salitang iyon ay tila mga balaraw na tumarak sa aking puso. Paano ko siya matutulungan? Isa lamang siyang aparisyon sa salamin. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman kong may koneksyon kami, isang hindi maipaliwanag na ugnayan na tila nakagapos sa aming dalawa. Muli akong tumingin sa kanyang mga mata, pilit na inaalam ang kanyang nais iparating. Sa likod ng kanyang mukha, may mga imahe akong nasulyapan. Isang lumang bahay, isang batang babae na umiiyak, at isang kwarto na puno ng alikabok at lumang kasangkapan. Ang mga imaheng ito ay naglalaro sa aking isipan. Nagbibigay ng pahiwatig, ngunit walang kasiguraduhan. Hindi kita maintindihan, nanginginig kong sabi. Halos wala ng boses sa kaba. Ngunit sa kabila ng aking pagkalito, may bahagi sa akin na gustong malaman ang kanyang kwento, na gustong tuklasin ang misteryo sa likod ng kanyang pagkatao. Biglang nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang mukha ay naging mas malinaw, mas makilala. At sa isang iglap, nakita ko ang aking sariling mukha sa kanyang anyo. Isang mas batang bersyon ko. Umiiyak at nagmamakaawa. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Ngunit ang takot at kalituhan ay lalo lamang lumalim. Muli siyang nagsalita. Ngunit ngayon ay para bang may tinig akong naririnig. Tulungan mo ang sarili mo, sabi niya. At biglang naglaho ang kanyang anyo. Naiwan ang salamin na tila walang nangyari. Naiwan akong nag-iisa, nanginginig at hindi makapaniwala sa aking nasaksihan. Ano ang ibig sabihin ng kanyang mga sinabi? Bakit ko nakita ang aking sariling mukha sa kanyang anyo? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabagabag sa akin. Hindi ako makatulog ng gabing yon. Habang nakahiga ako sa aking kama, ang mga imahe ng lumang bahay at umiiyak na batang babae ay patuloy na naglalaro sa aking isipan. Pakiramdam ko ay may koneksyon ito sa akin, ngunit hindi ko pa rin mawari kung ano ang kahulugan nito. Kinabukasan, nagpasya akong bumalik sa lumang bahay na matagal ko nang hindi pinupuntahan. Ito ang bahay ng aking lola, kung saan ako lumaki. Matagal na rin mula nang huli akong pumunta doon, at ngayon ay tila may humahatak sa akin papunta roon. Habang papalapit ako sa bahay, ang pakiramdam ng pangamba at pananabik ay lalo lamang lumalakas. Ano ang matutuklasan ko sa loob? Ano ang koneksyon ng bahay na ito sa multo, sa salamin? Pagdating ko sa harap ng pintuan, isang malamig na simoy ng hangin ang muling dumampi sa akin. Nag-atubili akong buksan ang pinto, ngunit alam kong kailangan kong ipagpatuloy ito. Nang buksan ko ang pinto, ang lumang bahay ay tila hindi nagbago. Parehong amoy ng kahoy at alikabok. Parehong malamig na hangin na bumabalot sa akin. Habang naglalakad ako sa loob,
Dinala ako ng aking mga paa sa isang silid na matagal ko nang kinalimutan. Ang kwarto ng aking ina. At sa isang sulok ng kwarto, nakita ko ang isang lumang kahon na puno ng mga lumang larawan at sulat. Isa-isang bumalik ang alaala ng aking pagkabata, ngunit sa gitna ng mga ito, isang larawan ang kumuha ng aking pansin. Isang larawan ng batang babae na umiiyak, ang batang babae na nakita ko sa salamin. Ngunit sa likod ng larawan, may nakasulat na mensahe na tila isang babala. Alalahanin mo kung sino ka. Ang mga salitang iyon ay lumukob sa akin ng kakaibang pakiramdam. Sino nga ba ako? At sa anong paraan ko maililigtas ang aking sarili? Napagtanto kong ang multo sa salamin ay hindi lamang isang imahe ng nakaraan, kundi isang bahagi ng aking sariling pagkatao na matagal ko nang ibinaon sa limot. Ngunit paano ko ito haharapin? Paano ko ililigtas ang aking sarili mula sa sariling multo ng aking nakaraan? Sa sandaling iyon, narinig ko ang mga yabag na palapit sa akin mula sa likod. Hindi ko alam kung sino o ano ang nagmamay-ari ng mga yabag na iyon. Ngunit alam kong hindi ako nag-iisa sa bahay na ito. Sa aking paglingon, isang anino ang bumalot sa akin. At kasabay nito, muling lumitaw ang muka sa salamin. Ngunit ngayon ay hindi na ito isang multo ng nakaraan, kundi isang larawan ng kinabukasan na hindi ko inaasahan. Sa isang iglap, ang lahat ay nagdilim. At doon ko naisip, ang kwento ko ay hindi pa tapos. May isa pang kabanata ang kailangan kong harapin, ang totoong kwento ng aking pagkatao. Sa mga nakaraang araw, hindi ko maialis sa isip ko ang mga nangyari. Tumititig ako sa lumang salamin na tila may sariling buhay. Ang mukhang nakita ko roon ay hindi ko pa rin malimutan. Parang may mga mata itong tumititig pabalik sa akin. Mga matang puno ng lungkot at misteryo. Hindi ko alam kung bakit. Pero may bahagi sa akin na humihila upang bumalik at muling tingnan ang salamin. Para bang may humihigop sa akin na puwersa. Isang gabi, hindi ko na natiis ang pag-aalinlangan. Tumayo ako mula sa aking higaan at dahan-dahang lumapit sa salamin. Ang buong paligid ay tahimik. Tanging pagaspas ng mga dahon sa labas ng bintana ang naririnig. Ang liwanag ng buwan ay sapat upang magbigay liwanag sa aking kwarto habang ako'y lumalapit sa salamin. Habang nakatayo ako sa harap nito, muli kong naramdaman ang kakaibang kilabot na dumadaloy sa aking katawan. Inilapit ko ang aking mukha at pilit na sinilip ang loob ng salamin. Umaasang muling makikita ang mukha ng multo. Nang biglang, sa sulok ng aking paningin, tila may anino akong nasulyapan. Isang aninong dahan-dahang lumalapit mula sa likod ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko malaman kung susulyap ako o tatakbo palayo. Pero tila may bahagi sa akin na gustong malaman kung ano ang nasa likod ng anino. Huminga ako ng malalim at umikot, ngunit walang tao sa likod ko. Ang buong kwarto ay tila wala namang kakaiba. Bumalik ako sa pagtingin sa salamin at doon ko siya muling nakita. Ang mukha ng multo ay naroon muli, ngunit sa pagkakataong ito ay tila mas malinaw. Ang mga mata nito ay tila nagbibigay ng babala, ngunit hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinubukan kong kausapin ito. Sino ka? Ano ang kailangan mo sa akin? Ngunit walang tugon na nanggaling mula sa salamin. Sa halip nagulat ako nang biglang nagbago ang anyo ng salamin. Mula sa lumang anyo nito, ang paligid ay tila nag-iba. Parang ako'y inilubog sa isang nakaraan na hindi ko kilala. Isang lumang bahay na puno ng mga kasangkapan mula sa ibang panahon. At naroon siya, ang babaeng nakita ko sa salamin. Nakaupo siya sa isang lumang upuan, hawak ang sariling salamin, at tila may hinihintay. Lumapit ako sa kanya, kahit alam kong imposible ito. Parang ako'y nasa isang panaginip na hindi ko magising.
Sino ka? Muling tanong ko, ngunit sa pagkakataong ito ay sumagot siya. Ako si Amara, mahinang sabi niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Amara, ulit ko, tila sinisigurado sa aking sarili na totoo siya. Ano ang kailangan mo sa akin? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangungulila. Kailangan kong makalaya, sagot niya. Ang salamin na ito ang aking piitan. Isang sumpa na hindi ko matakasan. Hindi ko maintindihan, sabi ko. At naramdaman ko ang unti-unting pagbaba ng temperatura sa paligid. Paano kita matutulungan? Ngunit bago siya makasagot, biglang nagbago ang eksena. Ang paligid ay naging madilim at malamig. Tila ba isang bagyong paparating. Ang salamin ay muling naging ordinaryo. Ngunit sa pagkakataong ito, may basag na ito sa gitna. Naramdaman ko ang takot sa aking dibdib. Ngunit kasabay nito ang isang determinasyon. Alam kong may kailangan akong gawin. Hindi ko man maintindihan ang lahat, pero nararamdaman kong may koneksyon kami ni Amara. Isang koneksyon na humihingi ng katarungan o paglaya. Ngunit paano ko ito gagawin? Paano ko haharapin ang isang sumpa na higit pa sa aking kaalaman? Habang patuloy kong iniisip ang mga ito, biglang may narinig akong tunog mula sa likod ng kwarto. Isang tunog ng basag na salamin. Nang muli kong tingnan ang salamin, doon ko napagtanto ang isang bagay na mas nakakagimbal. Ang aking sariling refleksyon ay hindi kumikilos katulad ng aking mga galaw. Ang refleksyon ko ay tila may sariling buhay, mga matang nagbabaga, sa galit na hindi ko maipaliwanag. At sa sandaling iyon, naisip ko, paano kung ako ang susunod na magiging bihag ng salamin? Ang takot ay naging mas matindi, ngunit sa kabila nito, alam kong kailangan kong malaman ang kasagutan. Kailangan kong malaman ang lihim ng lumang salamin bago pa man ito tuluyang maging huli na para sa akin. Habang nakatitig ako sa lumang salamin na nakasabit sa dingding ng aking silid, dama ko ang bigat ng hangin na tila ba may nagmamasid sa akin. Ang bawat tunog ng aking suklay na dumadausdos sa aking buhok ay tila ba musika ng pag-aalinlangan na ang bawat tugtog ay may hatid na kilabot. Ang salamin na ito ay bahagi ng aming pamilya sa loob ng ilang dekada at may mga sabi-sabi na nagtatago raw ito ng lihim. Isang lihim na ni minsan ay hindi ko pinaniniwalaan hanggang ngayon. Noong una kong nakita ang mukha sa salamin, inisip ko na baka pagod lang ako o kuniguni lamang iyon ng aking isipan. Subalit, sa bawat araw na lumilipas, ang anyo ng multo ay lumilinaw at ang kanyang mga mata ay tila ba nakatanim sa aking kaluluwa. Hindi ko maipaliwanag ang takot na bumabalot sa akin tuwing nagtatagpo ang aming mga mata sa salamin. Sino siya? Ano ang kanyang nais? Sa aking pag-iisip, biglang sumiklab ang lampara sa tabi ng aking kama. At sa isang iglap, ang silid ay binalot ng dilim. Napaatras ako sa gulat. Ang aking puso ay kumakaripas ng takbo na tila ba nais kumawala sa aking dibdib. Nakasindi pa ang aking cellphone at sa liwanag nito ay nakita kong ang salamin ay tila ba may sariling ilaw. Ang anyo ng multo ay naging mas malinaw. Isang dalagang may mahabang buhok, maputlang balat, at mga mata na puno ng kalungkutan. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ko. Kahit alam kong walang kasiguraduhan na may sagot akong matatanggap. Ngunit sa aking pagkagulat, ang kanyang labi ay gumalaw. Ibalik mo ako. Ang kanyang tinig ay tila isang bulong na dala ng hangin, ngunit sapat na upang marinig ko. Ibalik. Saan? Paano? Tanong ko ulit. Ngayon ay may halong desperasyon. Ngunit sa halip na sagot, ang kanyang anyo ay naglaho at ang salamin ay bumalik sa dati nitong anyo, isang karaniwang salamin na walang bakas ng kababalaghan. Sa sumunod na mga araw, hindi ako matahimik.
Patuloy na bumabalik sa akin ang kanyang mga mata at boses, lalo na tuwing ako'y nag-iisa sa silid. Tila ba may parte sa akin na humihimok na alamin ang kanyang kwento, na tila may koneksyon kami na hindi ko maipaliwanag. Kaya't nagpa siya akong magsaliksik. Napag-alaman ko na noong panahon ng Hapon, may isang dalaga mula sa aming angkan ang misteryosong nawala. Ang sabi ng mga matatanda, siya raw ay ginayuman ng isang sundalong Hapon at hindi na muling nakita. Walang sino man ang nakakaalam ng kanyang kapalaran at ang kanyang kwento ay naging bahagi na lamang ng mga alamat ng aming pamilya. Ngunit may isang bagay na hindi ko maalis sa aking isip. Ang huli raw niyang nakita ay ang salamin na iyon. Sa aking pagbabalik sa bahay mula sa library, dala ang ilang lumang dokumento at litrato, napansin kong may kakaiba sa paligid. Ang mga kurtina ay bahagyang nakabukas at ang malamig na hangin ay tila may kasamang bulong. Nang ako'y muling humarap sa salamin, hindi ko na nakita ang multo. Ngunit ang aking refleksyon ay tila ba may ibang anyo. Ang aking mga mata ay tila may sariling buhay, na parang hindi na ako ang nakatingin sa kanila. Dahan-dahan kong ibinalik ang mga dokumento sa aking mesa, ngunit isang piraso ng papel ang nahulog. Nang pulutin ko ito, nakita kong isang lumang larawan ito ng isang dalagang may hawig sa akin. Ngunit mas nakakagulat ay ang kanyang kasuotan na tila mula pa sa panahon ng Hapon. Sa likod ng larawan, may nakasulat na pangalan na bahagyang pamilyar sa akin, Elena. Hindi ko alam kung paano ko dapat isalaysay ang mga sunod na pangyayari. Ngunit sa aking pagtingin muli sa salamin, isang pangitain ang bumungad sa akin. Isang pangitain ng isang silid na puno ng tao. Mga tao na pawang may hawak na kandila habang nakapaligid sa isang kabaong. Ang mukha ng dalaga, si Elena, ay nasa loob nito. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakabukas at nakatingin diretso sa akin. Bigla, isang malakas na kalabog ang gumising sa akin mula sa aking pagkakatulala. Mabilis akong lumingon, ngunit wala akong nakita. Subalit nang bumalik ang aking tingin sa salamin, ang anyo ni Elena ay naroon muli at ang kanyang labi ay bumigkas ng isang bagay na nagpatindig sa aking balahibo. Ikaw ang susunod. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila ba pumapasok sa aking katawan at ang aking paligid ay unti-unting nalulunod sa dilim. Alam kong may oras pa. Ngunit paano ko maiiwasan ang nakatakdang kapalaran na tila ipinapasa sa akin? Isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa aking balat habang ako'y nakaupo sa harap ng lumang salamin. Ang kaluskos ng mga dahon sa labas ay tila baga mga bulong na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Sa bawat galaw ng aking suklay sa aking buhok, dama ko ang pagod ng buong araw na iyon. Ngunit tila may kung anong humahatak sa akin upang manatili sa harap ng salamin. Hindi ko maipaliwanag ang mga kaganapan sa nakalipas na mga araw, ang mga biglaang paglitaw ng mukha sa salamin. Mga mukhang hindi ko kilala. Ngunit sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na naiintriga sa bawat paglingon at pagmasid. Sino kaya ang multo sa salamin? At bakit ako? Habang pinagmamasdan ko ang aking refleksyon, biglang may anino na lumitaw sa likuran ko. Isang malamig na paghinga ang naramdaman ko sa aking batok. Agad akong napalingon, ngunit wala akong nakita. Nanginginig akong bumalik sa aking pwesto, pilit na inaamo ang sarili. Hindi ito totoo. Bulong ko sa sarili ko. Ngunit sa aking pagbabalik tanaw sa salamin, doon ko siya nakita. Isang dalaga na marahil ay kasing edad ko, nakasuot ng lumang damit na para bang mula sa ibang panahon. May kalungkutan sa kanyang mga mata at tila ba may nais siyang iparating. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang awa para sa kanya. Anong kailangan mo?
Tanong ko, kahit alam kong wala akong inaasahang sagot. Ngunit sa pagkakataong ito, tila baga narinig niya ako. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka at isang malamig na boses ang dumaloy mula sa salamin. Tulong, sambit niya. Ang tinig ay tila isang bulong ng hangin na puno ng pighati. Kailangan ko ng iyong tulong. Nagulat ako, hindi lamang sa paglitaw ng kanyang tinig, kundi pati na rin sa bigat ng pakiusap na iyon. Paano kita matutulungan? Tanong ko, ang boses ko'y nanginginig sa kaba at pag-aalinlangan. Lumapit siya sa salamin. Ang kanyang kamay ay tila ba dumadampi sa kabila ng manipis na harang ng salamin. Hanapin mo ang aking kwento, sabi niya. Sa likod ng salamin, doon mo makikita. Walang pag-aalinlangan. Tumayo ako at hinaplos ang gilid ng salamin. Sa aking paggalugad, natuklasan ko ang isang lihim na pinto sa likod nito. Ang lumang bahay na ito, na minana ko pa mula sa aking lola, ay puno ng mga misteryo. Ngunit ang natuklasan ko ay higit pa sa inaasahan ko. Sa likod ng pinto ay isang maliit na silid, puno ng alikabok at mga gamit na tila matagal nang hindi nagagalaw. Sa gitna nito ay isang luma at sirang manika, isang lumang larawan ng isang pamilyang hindi ko kilala, at isang lumang diary na tila nakatago sa loob ng mahabang panahon. Puno ng kaba, kinuha ko ang diary at binuksan ito. Ang mga pahina ay puno ng mga kwento ng isang dalaga. Mga pangarap at mga alaala ng isang buhay na tila puno ng ligaya at bighati. Ang pangalan sa diary ay nagbigay linaw sa lahat. Siya ang dalaga sa salamin, si Eliza. Ang kanyang kwento ay puno ng saya, ngunit natapos sa trahedya. Habang binabasa ko ang kanyang kwento, naramdaman ko ang pag-ikot ng aking paligid. Tila ba ang kwento ni Eliza ay muling nabubuhay at ang kanyang mga alaala ay naglalaro sa aking isipan. Sa kabila ng takot na bumalot sa akin, hindi ko maiwasang madama ang koneksyon sa kanya. At doon ko napagtanto. Ang kanyang kaluluwa ay nakakulong sa salamin. Naghihintay na makalaya. Ngunit paano? Ang tanong na iyon ay bumabagabag sa akin. Ngunit bago ko pa man ito masagot, biglang nagdilim ang paligid at naramdaman ko ang malamig na hangin na nagmumula sa silid. Sa aking likuran, narinig ko ang isang pamilyar na tinig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na iyon boses ni Eliza. Matagal na kitang hinihintay, sabi ng tinig, puno ng poot at galit. Napalingon ako at sa aking pagkabigla, hindi na si Eliza ang nasa salamin, kundi isang bagong mukha, puno ng galit na tila ba handang kumitil. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang lihim ng salamin ay higit pa sa inaasahan ko at ang multo sa salamin ay hindi lamang isa. Ang takot ay bumalot sa akin, ngunit sa kabila nito, alam kong kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Ngunit paano ko haharapin ang bagong banta na ito? At paano ko ililigtas si Eliza? Ang kwento ay hindi pa natatapos, at ang mga lihim ng lumang bahay na ito ay patuloy na bumabalot sa akin. Hindi ko alam kung paano haharapin ang susunod na kabanata, ngunit alam kong kailangan kong lumaban. Ang tanong na bumabagabag sa akin ngayon, sino pa ang naghihintay sa kabilang panig ng salamin?